I am Afnan Esbarua. I am Narvia Jamil. And I'm Asel Jana Barwa. And I am Hajar. And I am Raihana Samulingan. So, ang topic natin na ngayon is nakalagay sa grid ay. So, ang topic natin ngayon is the endocrine system. So, ang endocrine system is a group of glands in your body that make hormones. So, ang endocrine system daw ay isang bahagi ng ating katawan na binubuo ng mga gland na gumagawa naman ito ng hormones. So, yung gland is siya yung gumagawa ng mga hormones. So, yung hormones naman is a special chemical messenger daw. Ibig sabihin, yung hormones daw ay isang special chemical messenger na dumadaloy sa dugo ng ating katawan na tinutulungan naman ito na tinutulungan ng mga ito ang katawan na kontrolin at ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. So halimbawa nito sa hormones is yung yung pagdadalaga at saka yung pagbibinata. So maraming nababago sa ating katawan. Tulad ng pagdadalaga is lumalaki ang ating dibdib, nagkakaroon tayo ng menstruation at saka naiiba yung boses natin. So yun yung sa hormones. Kumbaga kinokontrol nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan. So sa gland naman is marami itong part. Isa dito yung pituitary, thyroid, adrenal, pancreas, ovaries, testes at iba pa. So yung gland na ito is para silang pabrika. Parang pabrika yung mga glands. Sila ang gumagawa ng mga hormones na ginagamit ng katawan natin sa araw-araw. So, paano nga ba gumagana yung sa endocrine system? So, yung una, ang mga gland tulad ng thyroid, pituitary at iba pa ay gumagawa ng hormones. Tapos, pinapadala ng hormone ang utos o mensahe sa iba't ibang bahagi ng katawan. So, dahil dito, alam ng katawan kung kailan lalago, kailan maglalabas ng enerhiya o kailan ito matutulog at iba pa. So, itong gland na ito, each gland has a job and together, they keep your body and balance. So, if something goes wrong with the endocrine system, it can affect your health. So, if merong hormone na hindi gumana sa inyong katawan, is maaaring magkaroon ka ng sakit tulad ng mga diabetes, irregular menstruation at saka iba pa. Umantong naman tayo sa main function of endocrine system. So, first one is hypothalamus. Controls the pituitary gland, lets the nervous and endocrine system, regulates body temperature and hunger and others. So, ibig sabihin, siya yung, ang location nito is sa ilalim ng utak, malapit sa pituitary glands. Ang gampanin nito is, kinokontrol niya yung, kinokontrol niya yung emotion natin. Like yung example is temperature ng katawan, gutom at uhaw. Siya yung nagko-control ng emotion natin sa katawan. So, the second one is pituitary gland produce hormones that regulate other endocrine glands. So, this is kanyang pinaka-master glands. Kanyang ang location niya sa ating katawan is yung sa ilalim ng utak. So, tinatawag ito ng master gland dahil siya ang nag-uutos ng ibang endocrine na nag-uutos na endocrine glands kung kailan lalago or gagalaw yung mga hormones. So, third one is thyroid gland. Regulate metabolism, energy levels, and calcium balance. So, ang location nito is sa harap ng leg na sa bandang lalamunan. So, ang gampanan naman nito is nagko-control ng metabolism kung gaano kabilis na magsunog ng enerhiya ng katawan. Nakakaapekto sa lakas ng katawan, bilis ng tibok ng puso at katawan ng temperature.
Gumagawa rin ito ng calcitonin na tumutulong sa pagbaba ng calcium ng dugo natin. Siya yung nagmamanage ng energy ng ating katawan, yung thyroid gland. So, parathyroid gland is regulate calcium and phosphate balance in the blood through parathyroid hormones. So, ang location naman nito is sa likod ng thyroid gland. Ang mga gampanan nito is nakakatulong din ito sa pag-absorb ng calcium mula sa pagkain. Kinokontrol niya yung calcium ng ating katawan, pagdala ng kaalam berat na sa kanya dito paggalaw ng kalamnan maayos ng tibok na puso at matibay na puso. Yan yung kanyang gawain para Next. Cause. Organ. Susunod naman ay ang nakukuha ng endocrine system na sakit. First one is diabetes. Cause ng diabetes at bakit nagkakaroon ng diabetes is first one is family history, pag sobra ng timbang, kakulangan sa Ehersisyo. Cause ng diabetics. Lack of insulin. Correct ka na lack of Yeah. insulin. Correct na tayo insulin. Yan yung injection. Okay. Effect naman niya sa atin na effect ng diabetes sa atin na pag magkaroon ng sugat yung diabetes na matagal magkilot, matagal gumaling. Minsan na hindi pa gumagaling. Tapos na paglabo ng mata, unexplained na weight loss. Hypothyroidism is ginanso thyroid. Symptoms ng thyroid or cause ng thyroid na low thyroid hormones. Effect naman ito na lagi kang pagod, mahinang so kunting trabaho lang na hihingal ka na, tapos na anxiety, depression, ito. Okay, so let's proceed to the hyperthyroidism. So, nakukuha natin ang sakit na hyperthyroidism kapag too much thyroid hormones. Meaning to say, ng thyroid hormones is yan yung mga hormones na ginagawa ng mga thyroid gland. Kaya siya natawag na thyroid hormones dahil ginawa siya sa thyroid glands. So, ang effect naman nito is fast heartbeat. So, because of that is, kumbaga na, parang sa walang, sumagpahagan, so tibok ng puso tanong, parang walang dahilan, parang dagagam ka nervous, pero parang bahagdam ka din sa puso ka. Aside from that, na bakalaso, timbang ka, even though may to kay kakan, kumbaga na, limit ka, so kakan ka na, bahagdam, parang bakala pa rin, so timbang ka sa lawas. So, another one is yung Cushing's syndrome. So, ito naman is too much cortisol. So, when we say cortisol, is yan yung mga gland. So, di ba, na-miatero na ni Ryan na to, gland. So, effect yan sa yan na fat gain. Aside from that, sa fat gain na effect yan na kumbaga na kaya
So, di ba may makikita tayo na hindi siya gumagamit ng blush pero marigon talaga kuha. Nagitip kitos kanyan sa adna mahagdam sa kanyan sa Cushing syndrome. Aside from that is yung fat pad. So, di ba may mga tao na parang anak bungkol yan saya, anak pa niya saya? Parang makalaya, anak fat saya. Hindi po ba? Sabi ko, talaga ako ka-bestify. So, di ba, girakuan na, practice ka niyan, pero parang gumawa na yan. Then, isa pa na effect yan na, so, bitarakan kanina, ibo ka kriya mo, hindi nakadusan nakabusan na ito na, dumiya dito na lang yan. Isa kang duto. Nagyuto it means na, nakakaranas ka ng Cushing syndrome. So, number two, last one is, last one is Addison's disease. So, kung dito naman is too much cortisol, ito naman is too little cortisol. So, dapat na balance to cortisol tano kasi na, even though may ko sa cortisol yan na, papatanawan pa rin sa fatty or pagkawala ng gala. So, that's all for today. Ano ba? Si Aki. Sorry lang. Okay, so ano sa lahat ano? Important. Ay, ginasumuno ko na ako ano? All about endocrine po. Yan sa function na dito na parang sa rin. So this is the importance of endocrine system. So first one is growth and development. So ang importante ang endocrine sa pag-growth natin at saka sa pag-develop natin kasi sila yung nagko-control kung paano niya meron kasing mga tao na ang lalaki ng edad nila pero ang lalaki ng edad nila pero may ito sila na tao kasi nga hindi na ayos yung sa pag-growth nila. Meron din naman sa development naman, merong mga babae na hindi dinadatnan sa tamang age o minsan nalilay. Minsan na 2 to 4 months. So kailangan without endocrine hindi makokontrol yung growth and development. So next is metabolism. So metabolism is ito yung energy sa katawan natin. So without endocrine, hindi makokontrol yung energy na pumapasok sa katawan mo. Minsan, kahit na gano'n ka pa kasustansya kumain, hindi mo mararamdaman yung energy mo, feeling mo napakatamlay mo kasi nga mahina yung endocrine system. So, the third one is stress response. So, hindi maiwasang magkaroon ng problema, stress. So, ang endocrine ang kumokontrol or minsan nagiging alert ka sa mga situation na nagkakaroon ka ng problema because of endocrine. Pang-apat ay ang blood sugar regulation. So, ito yung blood sugar na sa katawan natin. So, without the endocrine, magiging blood sugar unregulated ka. So, nagkakos yun ng death. The last one is mood and emotional. So, ito yung kinokontrol niya yung mga mood mo. Emotional, if masaya ka, malungkot, or Wala ka sa mood. Wala ka sa mood. So, pag sa endocrine na, pag walang endocrine sa ano mo, hindi niya makokontrol yung mood and emotional mo. Parang bigla ka na lang magagalit na walang dahilan. Hindi mo alam kung Pipikunin ka. ba't ka masaya na walang dahilan. So, that is That's all for today.